Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Uwan habang ito ay kumikilos palayo sa kalupaan ng Luzon. Gayunman patuloy ring nararanasan sa Benguet, kabilang ang lungsod ng Baguio, ang malalakas na hangin at katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa ulat ng Pag-asa, tinatayang 100 to 200 millimeters ng ulan ang maaaring maranasan sa Benguet hanggang mamayang hapon. Inaasahang muling lalakas si Uwan at liliko patungong northeast ng Taiwan sa mga susunod na araw. Ilang national highways papasok at palabas ng Baguio City at iba pang bahagi ng Cordillera Administrative Region ay pansamantalang sarado dahil sa mga landslide at baha. Naputol ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Baguio City dahil sa mga natumbang puno kahapon tulad sa Bukaucan Road at P. Burgos na agad na nirespondihan ng mga kinaukulan. Malaking tulong naman sa marami ang free charging stations sa City Hall ng Baguio City simula pa kahapon. Ayon kay Mayor Magalong, wala pang naiulat na casualties pero inasahan daw nila na malakas ang impact ng Bagyong Uwan dahil direktang tinamaan nito ang Baguio City, ngunit naging mas mahina ito sa kanilang inasahan dahil minor impact lang umano pero pinag-iingat pa rin ang mga residente sa lungsod. I-expect namin talaga na there will be sort of a wide devastation. Pero nagulat kami na minimal lang ang impact sa amin. Wala naman tayong injury, wala tayong casualty dito sa syudad ng Baguio. Walang missing. Pero anything can happen. Nakita nyo naman, tuloy-tuloy pa rin yung lakas ng ulan. Siyempre, malaki yung impact ng mountain range natin. Meron pa yung Sierra Madre, dun sa Region 2 area. Tapos siyempre pagpasok dito sa Cordillera. So, nakatulong na malaki. Dalawang naitalang landslide at rockfall sa lungsod. Nasa 39 ang kabuuan ng manatumbang puno, nasa 7 naman ang naapektuhan na linya ng tubig, kuryente at telecom. Ayon sa pinakahuling ulat, nasa 142 na pamilya na may 583 na individual ang lumikas sa mga evacuation centers ng syudad. Dalawang naitalang partially damaged houses at kabilang si Aling Gileta sa naapektuhan na tinangay ang bubong kagabi. Kaya kinailangan nilang lumikas at nagpunta dito sa evacuation center ng Lower Rock Quarry. Ang masaklap pa, kasama nito ang partner niya na pasyente nilang may traumatic spine injury. Ang ipinag-aalala niya, sana maayos daw muna ang kanilang tahanan bago umuwi. Kailangan bago umuwi sa bahay, kailangan naayos na yung bahay bago siya maiuwi. Kasi pag naiuwi siyang ganyan, wala rin siya pupuntahan doon, wala rin siyang anuhan doon. Ang gusto ko lang yung magawa lang yung bahay ko. Kasi wala akong ibang pupuntahan kung hindi lang doon. Kapag hindi nagawa ng maaga yung bahay ko, wala rin akong choice kung hindi dito muna. Patuloy siyang humingi ng tulong sa mga kinaukulan. Pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto, patuloy na subaybayan at sundin ang mga abiso mula sa mga lokal na opisyal, lalo na sa mga lugar na madaling bahain o gumuho ang lupa. Mula sa Baguio City, ako si Ben Pongsila para sa Mata ng Agila Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.